Sino ang tunay na bangag? Kilalang dating kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating presidente ng ating bansa na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa mga unang taon ng kanilang alyansa ay makikita ang pagsuporta ng dalawa sa bawat isa. Pero bakit kaya biglang nabago ang ihip ng hangin? Bakit biglang naging mapait ang pakikitungo ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos? Nitong nakaraan ay panay ang pasaring at parinig nito kay Pangulong Bongbong Marcos ng kung ano-anong mga masasakit na salita. Isa na nga dito ay ang paratang ni Duterte na bangag daw sa droga si Pangulong Bongbong Marcos. Oh boy! Well, may katotohanan kaya ang paratang na ito ni Duterte? O baka kaya at ang kanyang pamilya ang bangag sa droga at kapangyarihan? Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Ibinabato ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga alegasyon sa kanyang kahalili na si Ferdinand Marcos Jr. At itinaas pa ang pag-asang mapatalsik siya sa pwesto na naghahatid sa isang matagal nang napapabalitang hiwalayan ng dalawa. Sa isang expletive-laden na talumpati noong nakaraan, ang dating populist leader ay nagsabi na ang mga legislative allies ni Marcos ay nagbabalak na amendahan ang Constitution upang alisin ang mga limitasyon sa termino at nagbabala na maaring humantong sa pagpapatalsik sa kanya tulad ng kanyang ama, ang yumaong dating Pangulo na si Ferdinand E. Marcos. Inakusahan din ni Duterte si Marcos bilang isang adik sa droga. Oh boy! Grabing akusasyon to mga kapatid. Wala namang ebidensya pero ang lakas ng loob na sabihin na adik ang ating Pangulo. Iba na ata ang takbo ng utak nitong si Digong. Siya nga at ang kanyang mga anak ang bangag na bangag sa kapangyarihan Gusto mo mag-comment? Sige nga kapatid, nang malaman namin ang inyong mga opinion. Maraming salamat po. Palibhasa ay hindi na kasi nagtutugma sa kanilang agenda ang mga plano ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya bumalikwas na itong si Duterte. Lalo na't unti-unti na tayong umaalma sa ginagawa ng China sa ating karagatan. Oo kapatid, tama ang iyong narinig. Sa isang panayam ay binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang naging legal na desisyon na nagsasabi na sa atin nga ang West Philippine Sea. Ito ang isang bagay na hindi nagawang ipaglaban ni Digong noon at hinayaan na bulihin ng mga inchik na ito ang mga mangingisda natin. Ano nga ba ang nagawa ni Digong? Bukod sa kampanya nito ko noon na kontra droga na kumitil ng buhay ng maraming mga Pilipino na kadalasan naman ay mga mahihirap. Ops! Huwag kang magkalit sa akin kapatid. Katotohanan lamang po ang aking sinasabi. Sino nga ba ang tunay na bangag? Pero teka, atin ngang silipin kung ano na ba ang mga na-achieve ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamumuno nito sa ating bansa sa loob ng ilang taong panunungkulan nito. Sa unang taon pa lang ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos ay makikita na ang magagandang resulta nito sa bansa natin na puno ng mga kapansing-pansing tagumpay sa larangan ng pagtulong sa mga ordinaryong Pilipino, pagpapanatili ng paglago ng ekonomiya at pagtataguyod ng bansa bilang destinasyon ng pamumuhunan. Maganda ang ginawa ng Pangulo sa Year 1. Ipagpatuloy ang mabuting gawain, Ginoong Pangulo. Ito ang sabi ni House Speaker Martin Romualdez sa isang pahayag. Sinabi ni Romualdez na ginawa ni Marcos ang kanyang makakaya sa pagsisikap na lutasin ang mga pangunahing alalahanin ng mga Pilipino tulad ng mataas na presyo ng mga bilihin at kakulangan ng pabahay. Di nagtagal
Matapos siyang maluklok sa pwesto, naharap siya sa pagtaas ng presyo ng ilang mga bilihin tulad ng sibuyas, na ibinebenta ito ng halos 800 pesos kada kilo, at ang pangunahing pagkain tulad ng bigas. Pero ang Administrasyong Marcos sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga hakbang at tulong ng Kongreso ay nagawang bawasan at patatagin ang presyo ng sibuyas at bigas. Siyempre, sino bang makakalimot sa ginawang hakbang ng Pangulo na buhayin ang mga kadiwa stores na orihinal na ipinapatupad ng kanyang ama upang bumili ng mga ani ng mga magsasaka at magbenta ng mga produktong agrikultural sa mababang presyo. Mayroon siyang tunay na malasakit, pakikiramay at simpatya para sa mga mahihirap. Sa larangan ng pabahay ay nakita ng lahat na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos ang karanasan ng administrasyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ng pag-resuscitate ng mga programa sa pabahay tulad ng Bagong Lipunan Improvement of Sites and Services o BLIS. Ang BLIS ay proyekto ng ina ni Pangulong Marcos, dating Ministro ng Human Settlements at dating unang ginang na si Imelda Romualdez Marcos. O ano pa? Yan ay nagawa niya sa kanyang unang taon ng panunungkulan. Di tulad ng iba dyan, walang ibang ginawa kundi magpatumba ng mga lorang criminals at mga adik. Ni hindi man lang nawala sa landas ng Pilipinas ang mga tunay na big time at drug lords. Kadalasan ay puro manghihirap pa ang mga namatay sa laban kontra droga kuno. Nakakaawang mga kababayan ko. Hindi ko tinotolerate ang mga adik sa mga maling ginagawa nila, ha? Ang sinasabi ko ay sana hindi puro magpapang tao lang sana ang mga nabiktima ng kampanya na ito, kundi sana pati yung mga big fish ng droga. Teka, di pa ako tapos mga kapatid. Ituloy natin ang achievement ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Inilunsad din ng Pangulo ang pambansang pabahay para sa mga Pilipino at inutusan ng Department of Human Settlements and Urban Development na magtayo ng medium-rise at high-rise condominiums para sa mahihirap at tauhan ng gobyerno kabilang ang mga sundalo at pulis. Isinulong din ni Marcos ang bansa bilang isang destinasyon ng pamumuhunan sa kanyang ilang mga paglalakbay sa ibang bansa, habang pinatatag ang mas malapit na relasyong diplomatiko, ekonomiya at kultura sa mga bansang kanyang binibisita, kabilang ang Estados Unidos. Para sa mga hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, pinalakas din niya ang ating ugnayan sa ating maaasahang kaalyado at kasusyo, ang USA, ang US, at binago ang mga bilateral na talakayan sa China upang itaguyod ang ating mga interes sa West Philippine Sea at sa ating eksklusibong sunang pang-ekonomiya. Ngayon ay may tsansa na tayong umalma laban sa pang-aabuso ng China sa ating West Philippine Sea. Ito ang isang bagay na hindi nagawa ni Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan, ang umalma sa China. Aminin man natin o hindi, ay alam natin na naging sunod-sunuran si Digong sa China noon. At kahit na pinagmamalupitan ng China ang mga mangingisda natin, ay hinayaan lang ito ni Digong at nagbulag-bulagan. Ngayon, sino? Sino ang tunay na bangag? Madaling mag-akusa sa isang tao, lalo na kung wala kang modo at wala kang moral magsalita. Ang mahirap ay ang magpakita ng ebidensya na totoo ang sinasabi mo. Ito ata ang nakalimutang isaisip ni Digong.